State of National Energy Emergency tatagal daw ng 1 taon maliban kung paikliin o kaya palawigin ni Pangulong Marcos. At mamaya may mga update din tayo dyan sa isasagawang impeachment hearing sa panig naman ng Kamara. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Mananatili sa loob ng 1 taon ang pagpapasailalim sa buong bansa sa State of National Energy Emergency sa ilalim ng Executive Order Number 110. Gayunpaman, may kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin pa ito o hindi na paabutin pa ng 1 taon ang implementasyon. Ang deklarasyon ng National Energy Emergency ay ginawa batay na din sa naging pagdetermina ng Department of Energy na ang gulo sa Middle East ay lubhang may malaking banta sa global oil production at transportasyon ng langis. Kaakibat nito ay kawalang katiyakan sa padaigdigang merkado ng enerhiya, bunsod ng matinding pagkaantala sa supply chain at malaking pabago-bago at pataas na presyo ng sa pandaigdigang presyo ng langis, dahilan para magkaroon ng banta sa energy security. Ang executive order ay agad na magkakabisa sa sandaling mailathala ito sa official gazette na doon ay detalyadong makikita ang nilalaman o buong teksto ng kautusan. Inilunsad din ng gobyerno ang Uplift o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport bilang pangunahing tugon upang maibsan ang epekto ng krisis sa mga Pilipino. Sa ilalim ng Uplift program, bubuo ng isang interagency committee na tututok na sa koordinasyon sa mga hakbang para sa enerhiya, transportasyon, pagkain at kabuhayan. Saklaw ng programa ang pagbibigay ng fuel subsidy at targeted cash assistance sa mga sektor na direktang apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang ang transport workers, magsasaka, mangingisda upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Samantala, Bomodeni, sa ibang balita, magpapatuloy ang House Committee on Justice sa nakatakdang pagdinig ngayong umaga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi lalahok ang kanyang kampo. Ayon kay Chairperson Jervil Jinky Beatrix Luistro. Ayon kay Luistro, ipinapaabot ng kampo ni VP Sara na hindi sila dadalo sa formal hearing dahil kinikwestiyon nila ang konstitusyonalidad ng proseso. Gayunman, iginit niyang hindi ito magiging hadlang upang ituloy ng komite ang kanilang mandato. Binigyan din ni Luistro na obligasyon ng komite na ipagpatuloy ang pagdinig upang alamin kung may sapat na batayan ang mga reklamong impeachment na nauna lang napatunayang may sapat na forma, laman at basehan. Sa pagdinig, inaasahang tatalakayin ang mga ebidensya at testimonya upang matukoy kung may probable cause, isang mahalagang hakbang para bago maaring iakyat ang kaso sa Senado. Itinanggi naman ni Luistro ang mga ulat na umano'y pressure mula sa liderato ng Kamara o sa kampo ng Vice President. Anya, wala silang nararamdaman o nararanasang impluensya at nananatiling independyente ang komite. Iginiit pa ni Luistro na ang proseso ay para sa sambayanang Pilipino at hindi para sa sinumang politiko o grupo. Tiniyak pa ni Luistro magiging patas, malinaw at naaayon sa due process ang pagdinig at patuloy nilang sisikaping maunawaan ito ng publiko habang umuusad ang impeachment proceedings. Pakinggan natin si Representative Jervil Jinky Luistro. The impeachment proceedings should continue because there are two principal penalties. If convicted, one is removal, the other is perpetual disqualification to hold any public office, no? So, bagaman the resignation will render moot and academic the penalty of removal, I think the penalty of perpetual disqualifications need to be resolved as well. And for us to be able to resolve that, it means that the impeachment proceeding must continue until the trial to the Senate, until they reach a decision of whether to convict or to acquit. Si Representative Jervil Luistro.
Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.